Blessed are the dead who die in the Lord. From now on, yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Bulahan gyud ang nangamatay nga naa diha sa Ginoo, tungod kay ang ilahang mga ginabuhat mosunod gayud kaniya. So kining taknaa usa kini ka summary of life testimony ni tatay. So the message this afternoon is more on testimony ni tatay, ang iyahang kinabuhi. Maguna ta sa iyahang salvation experience. Og ang gikuhaan nako outline nga mensahe karong taknaa mao gining paborito ni tatay nga iyahang imensahe panahon sa siya ang ma-assign kung nay mamatay. Naga ni funeral service nga ma-assign siya nya namang gyud ko kanunay mao gini ang iyahang outline sa iyang mensahe. Ug malipay gid si tatay nga ako ning gigamit nining taknaa. Mao na ang una niya nga punto, life is short. Ingon diha sa James 4:14, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while then vanishes. Ang kinabuhi nato diha ingon sa James nga mura ra gid tag kanang gabon, mist nga naaw niya mahanaw ra pod dali ra kayo ang gabon kanang fogs. So kini naghulagway nga ang kinabuhi gyud tan-aw nimo ang iyang kinaiyahan na say transitory nature og fleeting. Transitory mag-usab-usab, may karon nimong lawas ug di maayo. Nya fleeting, lumalabay lang gyud. Mubo ra gyud ang kinabuhi. Mao nay kantatay gyud. Siya nagkuha ana sa parable sa rich fool sa Luke 12:13-21 nga katong nay taong dato nagplano siya maghimog dako kay budiga kay dako kayo iyang ani. Ingon siya maghimo og budiga og sigig daghag ani pila ka tuig sira kog kaon inom tulog lipay-lipay. Pero pagkagabi gikuha sa Ginoo iyang kinabuhi. Mo nang rich fool kay wagi siya kay balo ug ngiyahang plano puro ra sa iyang galingon wala sa Ginoo. Mo nang gitagaan ta sa Biblia og giya ingon diha siya sa Psalm 90:12, teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Tudloy kami o Dios sa pag-number sa among kinabuhi kay para makahibaw kami sa paggamit niini pagmaayo nga dili masayang ang kinabuhi nga walay mga wasted years. Magamit kini sa imuhag yung kahimayaan. Ingon sa usa ka quotation, our greatest fear should not be of failure but of succeeding at things in life that don't really matter. Mo nay kakuyawan nato. Daghay successful pero successful sa mga butang nga dili gyud magmatter dito sa langit. Mahimutang successful sa popularta, fame, power, position, wealth, taas og ranggo, pero dili na magmatter dito sa gingharian sa langit. Mo nang atong kabalakan sa kinabuhi. Mo nang life is short, gamubo ra gyud. So invest your life nga mahimo kining successful dito sa langit. Mubunga gyud ngadto sa langit. Mao ni ang kinabuhi ni tatay. Nya ikaduha niya nga punto is ingon siya nga death is sure. O ginakan tatay. Life is short, death is sure. Ingon diha sa Hebrews 9:27, just as man is destined to die once and after that to face judgment. So tinuod gina ang giingon sa Bible nga ang kamatayon di gina malikayan. Death is an appointment manggod sa Ginoo. Mo nang kung appointment wa gyud makapugong sa Ginoo kung ikaw kuhaon na niya. Death is inevitable, dili gyud malikayan. Bisag unsa pa kakadato dili makatabang, di makapugong ang imong kwarta. Si Michael Jackson, si Steve Jobs, ting dato pero wa gyud nakalikay sila sa kamatayon. Death is sure. Mo na kan tatay unya ikatulo niya nga point is sin is the cause. Sin is the cause of death. Sin is the reason. Ingon diha sa Romans 5:12, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Nisod ang sala, ang tanan nakasala. Og ang bayad sa sala ingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ang bayad sa sala kamatayon, death. Itawag ang death nga sa biblical meaning, death is separation, pagka-separate. Muna ang physical death is just a separation sa body o sa imong spirit. Ang body mo adto sa yuta madunot,
ang imong spirit matubang sa Ginoo. And also, death is separation from God. Nahilayo ka sa Ginoo, mabulag ka sa iyaha tungod sa sala. Then napaglabaw na eternal death, mabulag ka sa Ginoo hangtod sa hangtod dito sa impyerno. Muna ang dako kayo nga problema, ang sala gyud mo'y naka-cause og death. Unta ang plano sa Ginoo gyud sa tao is dili mamatay forever. Immortality. Ngano naghimo siya og duha ka kahoy diha sa Garden of Eden. Ingon diha, and the Lord God made all kinds of tree, drew out of the ground trees that were pleasing to the eye and good for the food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Duha ka kahoy ang gihimo sa Ginoo diha sa Garden of Eden, the tree of life, the tree of good and evil. Pero ang gikaon gyud sa tao, ang tree of knowledge of good and evil. Kaya kung gikaon nun tani ang tree of life, di gyud nun ta siya mamatay. Ingon diha sa Genesis 3:22, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Mao tong pagkasala ni Adan, mo na ingon Ginoo, ipalayo sila, banished from the Garden of Eden, aron di gid sila makakaon sa tree of life, nga sila makinabuhi hangtod sa kahangturan. Mao na ang design sa Ginoo sa atoa, pero tungod sa sala kaka-cause of death. Pero ang last nga punto ni tatay mo nindot kayo. Bisag na ani nga problema, ingon siya, Christ is the cure. Mao na di ginako na malimtan ang outline ni tatay. Life is short, death is sure, sin is the cause, and Christ is the cure. Si Kristo maoy kasulbaran, si Kristo maoy remedy, maoy gitawag nato nga antidote or treatment makaayo sa sala. Siya ra gyud og giunsa niya kini pag-ayo, gibayran ni Jesus ang atong penalty. Gibayran niya ang sala. Pinaagi sa iyahang kamatayon sa cross. Ingon sa 1 Peter 2:24, He himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Tungod sa iyahang mga samad sa cross, kamatayon, kita nangaayo sa atong dako nga sakit nga mao ang sala. Penalty of sin is death. Mao nang giayo ni Jesus og kita makaangkon og kinabuhing dayon. Si Jesus nagpakamatay diha sa cross, ingon diha, but God demonstrates His own love for us while we were still sinners, Christ died for us. Tungod kay nahigugma sa satua, nagpakamatay sa cross aron kita makaangkon maayo sa dako nga problema nga mao ang sala. O kita masulbad kay pinagis ang kamatayon, makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan. Forever. Ingon diha sa Romans 6:23 atong balikon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Eternal life, kinabuhing dayon nga naa kang Kristo Jesus. Si Jesus ang kinabuhi, siya ang naghatag og eternal life kay siya ang nagpakamatay sa cross alang sa atong mga kasalanan. Mao na ang cure og wa gilain nga way, wa gilaing makaayo kanato. Si Jesus ra gyud tungod sa dako sa iyang gugma nga ni kanato. Mao na ang kang tatay naabil niya na tungod daw ingon siya because of faith. Tungod nagtuo siya kang Jesus. Naangkon niya ang cure tungod kay siya nituo gid aning John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, kinsa katong mutuo, in Him shall not perish but have eternal life. Kinsa katong mutuo sa anak shall not perish, kundi makaangkon siya kinabuhing walay katapusan, kinabuhing dayon. Mao na ang kinatibukan. Pinaagi lamang gyud sa pagtuo na angkon ni tatay si Ginoong Jesucristo. Og siya nagatan-aw sa cross nga diha sa cross nakita niya ang gugma sa Ginoo kaniya ug mao nay nagtulak kaniya nga tugyan sa iyang kinabuhi kang Hesus. Ang faith is entrusting your life to Jesus and accept Him as Lord and Savior. Mo nang gidawat niya si Jesus nga iyahang Ginoo ug manluluwas. Mo nang faith is receiving Jesus as Savior, meaning Savior, a Savior to deliver us from the penalty of sin, and we have a Lord who will control our lives. Mo nang dawaton nato siya as Lord para si Jesus na ang nagkontrol siyang kinabuhi ug makaikyas na siya sa pagpakasala kada adlaw
Kay si Jesus na ang nag-control. Mo nang meaning sa receiving Jesus nga maoy mahatag ka nato gahom nga mag-control sa atong kinabuhi. Mo nang si tatay nakaangkon niya na og siya nagkinabuhi nakaron diha kang Kristo. Mo na alang kang tatay, this is the day worth living for. Kay mo kini ang iyang pagkinabuhi. Giandaman gyud niya ni nga maangkon ini higayuna. Kini it is a day of intense delight para kang tatay, a day of rejoicing. Pero ang ingon dito, God has prepared for those who love Him. Si tatay ang iyang kinabuhi sa tibuok kayod nga summary sa iyang kinabuhi. Si tatay nahigugma gid sa Ginoo. So in love with the Lord Jesus Christ. O makita kini sa iyang kinabuhi. Ug siya karon pinakamalipayon nga tao ini nga atong taliwala. Let us pray.